Yo, what up? Ako nga pala si Big WWYG at kasama ko ang isang. Lance Setup! Yun, maraming salamat sa pagpapaunlak pare. So parang YG, ano to? Ano tong bago mong segment? Ito ang tinatawag naming WP, Mhm. Writing Process. Ayan. Ito ang Writing Process Episode 1. Okay. At dito, mag-iimbita tayo ng mga kung hanggat maaari yung mismong artist ng i-decipher natin na track. Mhm. Pero pwede rin natin to gawin ng solo o may ibang fan na pwede magbigay ng insights tungkol sa kanta ng idol nila. Okay. At ito, nabigyan tayo ng pagkakataon na ma-whitelist para Hindi tayo makapiright makapiright. at makakain. So, ang reviewin pala natin kanta ay kanta ni Lanceta. Anong Okay. year to pare? 2023? Tingnan natin, bro. 2 years ago, 2023. Okay, 2023. Pero, ang ang title nito ay Ano Na. Ano na? Pero, kunyari yan, ako, nagsusulat din ako, tapos minsan, nag-release ako 5 years after ko nasulat yung kanta. Itong 2023 na Ano Na. Kailan mo ito nasulat? Early pandemic. Okay. Ano siya, may 3 version na siya. Naka-upload ngayon 3 version niya ng trailer eh. Check na yan. Kumbaga, una, beat ni Spend. Okay. Kaso, nahirapan akong express yung ano man eh. May mga topic at saka tema na hindi na-express ng rap. At saka ng normal na beat. Kailangan ko something different. Okay. Para ano, sayang yung ano man eh. Sayang yung ano tawag doon, yung tema. Tsaka yung expression na gustong ipadama. So yun, nagsimula kay Spend, kaso hindi masyado siyang, parang siyang si Pink Panthers. Okay. Ilalagay natin dyan mamaya. Ewan ko kung dito. Gusto mo check natin? Wag na. Kahit na. mamaya na. Kahit mamaya, lagyan na lang natin dyan. Ting, 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 ting. So yun, pangalawa is, naging ballad siya. Okay. Sobrang taas. Meron pa rin akong kopya nun. Pwede rin natin lagay dito. Tapos ito, nagawa ni Cream Dream. Pero bago yun man, kumbaga balikan mo nga kami ng sa kung anong state of mind mo nung mga oras na to. Paano mo nasulat at anong pakay mo, anong intention mo dito sa kanta na to? Kung di ako nagkakamali, kasama to sa pinakaunang album mo, no? Oo, na hindi pa nalalabas kasi may 4 pa akong nire-retrieve na mga deleted na kanta. So, anong ano mo na ito, yung mind space mo, ng mga oras na to, nung sinusulat mo ang kantang Ano Na? So, kilala mo naman ako pag gumagawa ng kabuuang tema ng project. Kailangan connected. So, yung Ano Na, isa siyang form para sa akin ng unconditional love. Ano Na is anagram, kung titignan mo ng anagram niya. Ano Na. Ano na pala? And yung base, yung surface level ng face value ng Ano Na is question at sagot at the same time. So, tanong at sagot siya. Okay. So, ang Ano Na is, parang usap kalsada na, ano na? Ano na? Ano siya? So, dun siya nagsimula sa maliit na topic na yun, yung Ano Na. Then, nung nagtuturo kasi ako, kasama ni Lolito Go, isa din sa writer dito sa Gapo, yung nagtuturo kami sa Gapo Music Lab na project ni Mayor Roland Jr. Shoutout sa'yo, kumpare. Shoutout. May na-open siyang topic dun, pare, na yung ugat lapi. So, root syllable. May root word tayo, tapos may root syllable. Which is, kapag sinabing ok, Okay. it's entering, pasok, tusok, turok. May ganun siya na parang indication siya ng... Ugat lapit. ugat labi siya. Kumbaga, hindi ko alam kung naturo to sa school, pero... So, ang as, puro palabas. Labas, baklas, takas. Buklat, aklat. Ano siya, kaya sa tinuturo ko pare sa mga writing lesson is meron tayo tinatawag na divine geometry. Na kung
divine poetry. Kasi kung may divine geometry, which is yung parang, ang tawag dun, yung Fibonacci, yung mga ganon, meron din yung poetry, which is bakit magkakatugma ng kumpleto at konkreto yung kontento. Kalimutan, talikuran, walang lingunan. Yeah? Bakit sila magkaka-rhyme? Kasi nga may bukod sa ugat lapi na andun siya, present yung ugat lapi dun sa mismong face value, andun din siya sa context. So yun na nga na Kada na pumasok yung webbing, webbing, ito importante to webbing pare na bakit siya importante? Kung gagawin mo siya nang hindi mo alam yung formula ng webbing pare, sobrang tagal nito. Kasi ang webbing na inimbento kong formula is to gather lahat ng mga connected dito sa salita na to. Tapos kapag na-gather mo na siya, kusa siyang magdidikit-dikit nang hindi pilit. So nagsimula yung ano na. Then nakaisip na ako ng topic. So ano na. Dahil nga ugat lapi, mapunta tayo sa ugat lapi. Ang ano is asking. So, ang una kong naisip is plano, gano, magkano, plano, paano, so, ano siya, tanong. Which is sinasagot din siya ng mismong lyrics na, di ba? Ano rin siya, kumbaga response din siya. So, dun muna siya sa chorus kasi siguro i-breakdown natin siya every verse kasi magkakaiba yung takbo. So, pero bago yun man, gusto lang na isa sa nakakatuwang coincidence na tatlong writer na favorite ko kasama ka. May ano na nakanta. Yung isa, collab ng dalawang favorite kong writer, si Ron Henley, kasama niya si Kial, ng 187 Mobstars. Ano na rin, same lang din. Pero parang yun may question mark yung sa iba, meron, wala yung sa'yo. No? Okay. Tapos ayun, parang lang, napakaganda na parang parehas kayong napuha ng idea na yun, na parang, though magkaiba yung approach. So let's go. Start na natin. Writing process. So, itong music video na to ay gawa ni Mark Gino Visuals. Shoutout sa'yo, Mark Gino. Siya rin gumawa niya sa mga hati ko. Shoutout. At ito ay produced by Cream Dream aka Mon. Si Mon na kapag may sa underrated kong kanta pero para sa akin yung pinaka-favorite sa lahat. Kasi bro, nung sinulat ko siya, isang upuan. May ganun no? Na parang dinapuan ka ng... no, may ganun ako. Kumbaga, naiintindihan kita din yung parang may dumapo sa isang araw na... Tapos hindi mo na siya pinalitan man. Yun yung makulit. Kilala mo kung gaano ka, metikuloso. Kumbaga, hanggat maaari, papalitan mo. So, ang situation ko niyan is... Si Imahinasyon, nung unang lumabas si Tado, nasulat ko na siya. Okay. So, ano talaga siya, derived from Tado, pati yung tono. Si Hati, sobrang tagal ko na yan na, na-release ko na nga yan ng beat ni D-Mac, na producer ni Romano, dapat featuring si Romano doon. Okay. So, hindi na siya natapos dahil kaka-discover ko lang ng kumakanta pala, kaya ko pala okay. So, itong si sa lahat ng mga naging shit ko, siya lang yung inupuan ko ng isang upuan. Isang buong araw. Okay. Let's go. Ang tanong, may plano ba? May na siya doon. Tanong, may paano ba? Ang tanong ay ano na? Sagot ay ano na? Ano siya paano ko ba more on siya man. Sige mamaya after na ng first verse. Nandun kasi yung pinakapunto.
Ang balasa ng bawat bara Sa Anong version nga to? kapaan ay basang-basa ka Palaran ay aasa na lang sa tadhana Baka kalayata Bahala-bahala na So dun pare, kung makikita mo, lahat ng sinabi ko sa line is walang kasiguraduhan. Walang kasiguraduhan nga. Lahat nakaano lang siya yung parang Bahala na. let it be. Oo. Ang nagsimula siya sa, ito yung importansya ng webbing. Sa balasa ng barahan na naririnig mo, bahala na yung balasa ng barahan. Anong bawat bara At the same time, nagkikwento ako ng getting to know each other. Bahala na kung anong kakalabasan nila. Ganda. Sa kapaan ay Ayan, kapaan. basang-basa Basang-basa. ka Basang-basa na Parang tadyahan pa lang. tsaka wet na siya sa nangyayari. Palaran ay aasa na lang sa tadhana Baka kalayata Bahala-bahala na Sobrang tangin na grabe yung line na yun, man. Kasi nung unang naglilista ako, doon ako na hook eh. Baka, kala, yata. Na pwede mo siyang gawing normal phrase eh. Baka kala yata nito, parang ganun na. Ganda. Okay. At the same time, naglista ako ng mga hindi sure. Puro puro... Kung hindi, basta unsure siya. Aha. Na at the same time, kumbaga may doubt at may hope. Aha. Parang ganun, no? Parang let it be. Palaran ay aasa na lang sa tadhana So, puro A yan. Baka kalayata Hindi ko iniba yung vowel. Sa pagkawala sa pagbitaw Sabay dyan iniba ko. Sa pagkawala, sa pagbitaw. May ay na. Sasamahan sa pagkaligaw Malaya lakasan mo ng sigaw Ayaw sa basta-basta Papayag lang basta ikaw At ako'y siyang dadalhin tungo sa mga ganitong tagpuan Malalangit yung lantunan Sa paraisong takbuhan Sa Takbuhan niya, nagkamali lang yung lyrics eh. So, dito man sa... Takbuhan niya nga. Kung papansinin mo yung ikaw, sigaw, ano to eh, yung intro, yung yun eh. Yan yun, dyan galing yun. Kinuha na doon. So, hindi, dati ko pa talaga naiisip yung dapat ano. Hindi siya happy. Yung parang ano. Pababa. Okay. Descending. papayag Ganda lang naman, basta echo. ikaw At ako'y siyang dadalhin tungo sa mga ganitong tagpuan Malalangit yung lantunan Sa paraisong takbuhan Sana kung pa pwede ang saya siguro sa nila ng iyong kulungan Para tumipindi ng makasiguro sa walang kasiguraduhan Kung may plano ba So, dun yung first verse pare. Yun yung ano niya, pinaka-point. Na parang, Okay. yes, let it be. At the same time, nilagay ko lahat ng walang kasiguraduhan. Ligaw, bitaw. Isa sa pinakauna ko nasulat yun yung parang, Isang takbuhan ito. Sana kung pa pwede sana kung pwede. Pwede. Hindi sure, in between. Pwede. Hindi okay. Maybe. Saya siguro Siguro. sa nila ng iyong kulungan Ano ba yun? Ito. Sana kung pa pwede ang Sana kung po pwede, ang saya siguro sandala ng iyong kanlungan para dumepende. Dumepende, siguro sa nila ng iyong kulungan Para tumipende ng makasiguro sa walang kasiguraduhan Kung dedepende ako, So, walang kasiguraduhan. kung dedepende ako sa'yo, sasandalan kita. Makakasiguro. Makasiguro ako na sa walang kasiguraduhan. At least makasiguro lang ako May sa ano pa rin siya, no? May paradox ba ang tama? Oo, ano siya? Na parang ironic. Irony siya at the same time more on ano siya eh, trusting the unknown. The unknown. Ganda nga.
Siguro sa nila ng Kaya Pero nung, nung una mong ginagawa to, yun na talaga siya. na-anticipate mo na tungkol siya sa somehow ay naka-metaphor pa rin siya sa romantic. Oo. Okay. Kasi Kasi talaga ano siya siya eh. naka-root. Kasi nga, yung unang album ko, which is Faces, is tungkol lang sa unconditional love. Lahat ng klase ng unconditional love. At isa to sa paborito kong self-study na Okay. siguro, ang isang pinakamagandang form ng unconditional love is yung magtiwala sa walang kasiguraduhan. Solid. So, nung nasulat ko ito, isang upo lang talaga. takbuhan. Malalangit yung landungan sa paraisong takbuhan. Sana kung pa pwede, ang saya siguro sa Ang saya siguro sa iyong tanan. kulungan. Para Tapos dumepende dumepende. ng makasiguro sa walang kasiguraduhan. Kung may plano ba So siya, wala pa rin assurance. Tapos nilagyan ko siya ng ilalim man. Kasi more on to eh. Ito na ata yung modern na lens. Kasi more on OPM ako eh. Mismo. What's it? kung may plano ba? Tanong may paano ba? Ang tanong ay ano na? Nagkaroon na siya ng flavor sa second chorus. More on na siya, pare, inviting. Ano na. Sinusure niya na. Meanwhile, ang yung mismong mga words na ginamit ay ganun pa rin. Same. Na iba ang emotion. O iba ang approach. Ito na to, more on Ano kailangan na? ko na ng input mula sa'yo Okay. para malaman ko. Kumbaga, tell me if I'm delusional. Tapos ito yung isa sa natuwa ko kasi nung una kong na-record to. Ito talaga, yung ano na, tanong niya. Actually, isa yun sa bilang listener mo, isa yan sa flavor ni Lanceta when it comes to music. Yung ganyan, yung Malaro talaga. oo, naglalaro ka ng bigla ka nag-slow pace na given na slow pace, nagtutune down ka. Oo. Tapos, meron kang, hanggang sa na parang nag-evolve, meron ka ng naka-tune up na matatalim Oo. na nakapatong sa mababaw, mababa na boses mo. Oo. Na yung mismong yun ay ear candy siya para sa mga, lalo sa mga listeners na bukod sa lyrics ay may nararamdaman ka Oo. sa flow. Kailangan eh. Mm. So, kaya gets mo na kung ba't 3 beses siya na ni-record at ni-revise. Mm. Ganda niyan men para sa akin. Kumbaga kung buti na lang ito yung nireview mo man. So sa second verse, Okay. Ibig niya sabihin na walang sinasabi kahit na hindi so ang continuation ng dapat lang mo na. Kaya may build up na ang mga ibig So niya parang sabihin kumbaga yung obvious naman mhm. dun sa wala. Kumbaga paano kung ito sagot na to ng other side na Okay. bakit di kita kailangan sagutin? Dapat alam mo na. Tignan mo kung paano ko nabuo to man Naalala ko, madaling araw to tanghali. ibig niya sabihin na walang sinasabi kahit na hindi man namin ang dama sa pinapahiwatig niyang pasubali parang gumawari ang laman ng bawat mga ewan niya na kung katiyakan di masabi baka madaan pa sa misenyasan Ina! kaya na Ina men, nung nasulat ko yun, nabaliw ako men. Ganda nun. Para siya man nun tol eh. Ako ang nabivisualize ko ngayon, syempre napakinggan ko na yan sa iba't ibang version, pero ngayon ang parang mas naiintindi ako ngayon mula sa mga binanggit mo na karagdagan sa writing process mo. Oo. Kailangan mag-meet siya. Mostly gumagana siya yung imagery, mostly gumagana sa mga kababaihan. Aha. 'Di ba? Na most of the time kapag hindi sila umiimik, alam mo na. Aha. Pero hindi mo pa alam. Pero alam mo na. Alam mo na. Na meron. Mayroon tayong
instinct Yun, na kung saan hindi naglalay ang ano. Kaya nga, kumbaga yung walang kasiguraduhan dahil, kumbaga hindi... Walang nag malinaw na may dahilan Mhm. kung bakit hindi niya nililinaw. Mali. Ang ganda na, di ba yun parang... Yun siya, tama kumbaga- ba? Yung pagkakaintindi ko. Alam ko, pero hanggat di mo inaaprobahan na yun yung nararamdaman mo or hindi mo Ano na? ba't mo ginagawa yan? Kasi walang paliwanag eh. Galing to sa walang paliwanag na tao na wala siyang pinaliwanag. Hanggang ngayon, itong second verse wala pa rin pinapaliwanag, pre. Solid. Solid. At saka ang ganda nun, man. Dapat alam mo na ang mga ibig niya sabihin nang walang sinasabi. Kahit na yun na yung pinaka-intro ng buong concept ng second verse. Okay. Hindi mo namin ito masabi na pahiwatig niyang pasubali. Pasubali, isa na namang hindi tiyak. Parang di mawari, alaman ang bawat mga ewan niya. Na kung katiyakan, di masabi, baka madaan pa sa misenyasan. Ang inano naisip ko yan man, yung at kung katiyakan, di masabi, baka madaan pa sa may senyasan. At tandaan mo man, ang punto natin dito is divine poetry. Kasi nung nasulat ko yung senyasan na yun, may katambal na siyang holorhyme na hindi ko inakalang magme-make sense pa rin at nandun pa rin sa tema. Diba? Okay. Anak kung katiyakan, Ito na yung susunod na line about na siya sa hindi man ako magpaliwanag kung ba't hindi ko na kailangan sabihin, pero may mga sasabihin ako na mga bagay na imagery kung bakit sigurado ka na. Okay. masabi, baka madaan pa sa misenyasan. Kaya na ang patundat sa may kaganapan. At kilala kayong aramdam, malatang may iba sa nakasanayan. Kasi nga kabisa mga galawan, pati sa salita tsaka astahan. Kailangan tignan pa mga mata nang makita ng isa tangad na malaman. Ang mga Ang ina, men! Mga unspoken kumbaga yung unspoken Actions, mga ganun. unspoken conversation. Oo, men, yun. Kumbaga yung mga hindi madadaan sa salita na pero- pakiramdam o mensaheng na itatawid na malinis. So, isa to sa mga favorite holorhyme ko nung nasulat ko. sa misenyasan. Tsaka ang ganda ng pasok Post-pandemic, eh. no? So, Oo. so mga 2019, 2018, mga ganun. Yes, tapos ang tagal niya naburo. Hanggat walang beat na papasok. Technically, nakahanap akong beat sa YouTube. At ano siya, Party Next Door. next door na type beat na at saka ex Black Bear. Trap soul. Tapos narinig ni Mon na kung saan producer siya nung time na yon ni Calvin. Okay. Tapos narinig niya to. Tapos nag-exchange kami. Collab tayo. Kapalit ng beat. Yun, check nyo yun. Chilerong busy. Yun yung isa sa bago yung patuloy, isa sa napakagandang istorya ng pagiging manunulat o musikero. Yeah. Na yung banding tsaka yung conversation tulad ng ex-deal nyo, nakakabuo siya ng relationship at from relationship, parehas tayong may tinatawid na landas, na sarili natin landas. At pa nag-cross tayo dun, meron tayong iiwan na napagsamahan natin. Oo, pare. Diba, na parang, Na hanggang ngayon, na pag chinachat ko na siya, kahit may sarili na siyang galaw, malaki na siya. Ano siya eh, from producer to artist siya ngayon, man. Uy, Kung check nyo si Mon, sobrang galing yan. MMONN. shout out, man. Kasama na siya ngayon nila Kiyo, nila ano pangalan nun? Ni Alison Shore, yan. Yeah. So, yung part na to, men, isa sa favorite holorhyme ko. Tuloy-tuloy na to eh. Wala nang tigil to Sa pare. may kaganapan. At kilala kayong aramdam, malatang may iba sa nakasanayan. Kasi nga kabisa mga galawan, pati sa salita tsaka astahan. Kailangan tignan pa mga mata nang makita ng isa tangad na malaman. Ang mga tinigal naman ng utak kwan, isipan na ganahulaan. Ngitian talagang kuha ang iling at tsaka tanguan yan. Kalabit nilang mga abutan at mga pasimple niya na patago dyan. Ang pananahimik niya ay katanungan na makapagbibigay ng kasagutan kung may plano ba.
So, yeah. Tatanungan yung mga ang ganda nun. Kaya ano na, no? Ang isa sa pinakamagandang ginawa ko dyan na writing process, pare. So, kaya tayo madaldal ngayon kasi writing process nga, no? Nagsimula siya sa umpisa. Tapos, kasabay niyang nag-umpisa yung dulong line. So, sinimulan ko siya sa ang pananahimik niya ay katanungan na makapagbibigay ng kasagutan. Intro, tapos magme-make sense sa outro, no? Parang, yeah. poetry nga, napakagandang ano siya. Tapos ang pinakamaganda, nag-meet sila sa gitna na kung saan nagde-demand sila sa isa't isa. Sa gitnang, yung second chorus, yung may ano na, Nag-meet yung parehas na. yung isa Yung answer at question. yung isa nagtatanong, yung isa sumasagot. At ito, parang, Parang yung third verse mo yung nagpa-meet sa kanilang dalawa, no? Na, yung nagtatanong at nagsasagot. Kumbaga, at saka, dapat malinaw na. Kumbaga parang ganun yan. so yung umpisa, katanungan. Mhm. Yung pangalawa, nagde-demand ng kasagutan. Mhm. Yung third, kasiguraduhan. Mhm. Kaya pansinin mo yung kanina, di ba, nag-iba yung vibe? Mhm. Ngayon, pakinggan mo siya ng isang diretsyo. At mafe-feel mo na kung ano talaga yung pinagkaiba niya. Okay. Binuwal yung sinasabi kahit na Man, sobrang ano ko to. Masterpiece ko tong kanta. Isa sa pinaka pasubali, parang di mo marihan. underrated. Sana mas ano ba? Kung katiyakan, di masabi, baka madaan pa sa may senyasan. Hindi masabi, no? Baka pwedeng madaan na lang sa sanyasan. Kaya na ang patundat sa may kaganapan. At kilala kayong aramdam, malatang may iba sa nakasanayan. Kasi nga kabisa mga galawan, pati sa salita at saka astahan. Kailangan tignan pa mga mata nang makita ng isa tangad na malaman. Ang mga tinagal naman ng utak ko, isipan na ganahulaan. Ngitian talagang kuha ang iling at saka tamuan yan. Kalabit nilang mga abutan ng mga pasimple niya na Dito napapanatag na. pananahimik niya at katanungan na makapagbibigay ng kasagutan. Kung may tanong pa, Ngayon sure na siya. tanong may paano ba? Nabigyan mo ng ano, no? Ng mga kakaibang Meaning. kaunang yung chorus na isa pang mga ginagawa. Sagot ay Siya yung perfect, example ng webbing na. Kasi kung tatanungin mo, no, kung hindi ko gagamitin yung webbing, naabutin ako ng ilang ano dito mo. Ilang buwan. Para lang ma-perfect. Nakaholo pa eh. So yun, ano siya? Grabe, solid. Basta, kumbaga nabigyan din ng linaw, kumbaga bilang isang tagapakinig. Mhm. Ganseta. So yun, pare, ang pinaka, yun nga, ako na magsabi na ito yung pinaka gusto ng kanta ko. Okay, okay na. Napaka ano niya, napaka... So sa kabila ng mga, kumbaga masasabi natin nga, OPM hits. Kasi ako, masabi ko na pagdating sa music, kumbaga, iba pa rin yung Lance na nag-rap talaga. Pero when it comes to, kumbaga, yung personal mong preference. taste, sa paggawa ng sarili mong musika, self-satisfaction, kumbaga yung, yun nga, yung divine poetry na nilalabas mo, tapos pakanta mo siyang ginagawa. Kumbaga, masabi kong OPM hits talaga siya. Di ba tayo magtropa? Kumbaga, yung isang araw, yung pinakaunang version nun. Kasi ikaw, nakilala kita bilang isang musician na gumagawa ng iba't ibang version sa mga kanta mo. Yung unang version pa lang nun, yun na yung gusto ko eh. Oo, yun na yung gusto ko eh. Yung isang araw pa lang na, wala pa yung bagong version, wala pa yung music video. So, ngayon na natin yung ano na. Kumbaga, bigyan mo kami ng mga salita para sa mga katulad natin na manunulat na sa kabila ng kung ano man yung panlasa ng napapanahong kunyari, kung anong lasang napapanahon, kung ano yung narinig nilang parang okay to ngayon, paano mapapanatili kung
paano mo habang kinikilala mo yung sarili mo at nananatili ka sa gusto mong gawin? Ano Piyesa. siya eh. Dumaan muna ako sa iba't ibang phases man. Kaya nga faces. Okay. Iba't ibang face. So, dumating sa panahon na gusto kong gawin yung self-satisfaction ko. Mhm. Even though na hindi na magets ng tao or hindi na maarok, hindi na ma-digest, hindi na siya marketable. Mhm. At yun yung mga madidilim kong kanta na hindi pa kanta. Ano pa yun? Yung mga mata sa mata, Mhm. POV ng rapist sa victim. Mhm. Dumating na sa point na gusto kong sumabay sa panahon. Narinig ko sila because sila Okay. Kiyo. Okay. Pwede pala eh. Na hindi ka nagmumukhang malambot. Mismo. So, dumating na doon, nag-meet na yung self-satisfaction at saka yung pangmasa. Mhm. Ang nasasaling ko pa lang sa pangmasa is yung tunog. Sa written, hindi pa. Mhm. So, circa yung panahon ng hati tsaka imahinasyon. 21, 22, mga ganun. Kikwento ko lang para magets yung yung That's you. aral na pinapunta ko yung yung mentor ko Mhm. na which is si Lolito Go. Okay. At nanghingi ako ng brutal at honest opinion. Mm. Dahil isa siya sa nagbago ng perspektibo ko sa pagsusulat. Mhm. Nung panahon na papasok pa lang kaming World War ni Invic, kasama siya ni Nico. Mhm. At nung birthday ko mismo yan, Okay. gustong-gusto Advance nila happy birthday pa. Pare. Gustong-gusto nila yung yung aura ko sa battle rap. Pero nung panahon na yun, puro kantutan yung ko eh. Yung angle, kakantutin ko siya. Tama ba? Pero ang ganda ng multi, ang ganda ng wordplay. Mhm. So, pinakitaan niya ako ng isang window na kung saan, sabihin mo nga sa akin, yung bintana nang hindi ka gumagamit ng salitang bintana. Parang okay, ang ganda nun. So, doon nagsimula yung yung ibang perspektibo. Mhm. Na ang tanaw is mata at tingin. Mhm. Na ang pang-amoy ay ilong, Mhm. balat, pakiramdam, hawak, salat, haplos. So, doon na lumabas yung mga metapora. so yun na nga, ilang years kami naghiwalay at nadala ko yun, yung tinuro niyang yun. At feeling ko yung hati at imahinasyon is perfect. Produkto nun. Okay. Perfect example. So, humingi akong brutal at honest opinion. Okay. At ang masakit sa akin, binalagbag niya talaga ako. Nang hindi ko in-expect. Kasi parang, tangina mo, ano yan eh, highest form of art na yan eh. Mhm. So, sinabi niya sa akin nun, para saan itong ginawa mo? Hindi maintindihan, no? Parang to, autistic. Autistic yung language. Hindi siya normal. Hindi mo maririnig sa mga normal conversation yan, Lance. Mhm. Sabi ko, ano yan eh, nagkikreate ako sarili kong identity. Okay. Ay, gets ko, pero may mga kanta naman na malalim din na nagigets Mhm. So, hiningi ko yung brutal at honest opinion, so wala akong magagawa. Pero umiinit na ulo ko nun. So, sabi niya, para saan to? Sabi ko, hindi. Alam mo yung defensive, hindi, self-satisfaction ko yan. Mhm. Di sana di mo na nilabas. Okay, point. So, yung part na yun talagang, Mhm. At hinayaan mo yung apat na dingding ang makarinig sa mga tula mo. Dahil para sa sarili mo naman siya ginagawa, no? Parang yun yung point niya. Na ako nun, kumbaga, inabot akong tanghali bago nakatulog nun. Mhm. Parang, shit, gago, para sa akin, ko yan eh. Masterpiece. Masterpiece ko yun na ipapagmalaki ko sa master eh. Tangina. Pero, ang makulit, tinuloy ko pa rin. Mhm. So, ang lesson ko para sa mga nagsisimula Mhm. is, yes, ang opinion ng iba ay napakahalaga at tandaan nyo, opinion yun ng iba. Okay. So, kung may dalawang pagpipilian, maging malalim o mababaw, maging pangmasa o pang-underground, kung pwede kang gumamit ng paraan at gumawa ng landas na kung saan magagamit mo parehas, yun yung pagfokusan mo. Hindi mo kailangan pumili na, hindi, dapat malalim ako, maganda sulat ko, or pangit sulat ko pero maganda yung kanta. Kung magagawa mo naman ng po. So, yun yung gusto ko sabihin, panindigan nyo Mhm. ang mga style nyo.
Hindi kailangan... Yes, pwedeng humingi ng suggestion. Pero hindi naman porket sinuggest ng iba is yun na yung magiging ano mo eh. Kasi tandaan mo kahit tayo, men, hingan mo ako ng payo sa bad day ko, sasabihin ko talaga pangit eh. Yan, isa pa yan. Kumbaga, hindi ka makakakuha ng honest at brutal na criticism Tsaka isa, sa taong iba, bilang kalagdagan dyan, men. Kumbaga, alam mo yun, may mga tao na na hindi kayang magbigay ng constructive criticism. yes. Kumbaga, ang ganda, okay. Yeah. Puro okay. Aha. Pero, ewan ko kung sa iba, pero sa akin, siguro ganun din sa'yo. Aha. Dahil magkaibigan tayo, ganun tayo magtanungan. Ang hinahanap mo yung lubak eh. Aha. Ang hinahanap mo yung lubak na mapupunan nila eh. Aha. Kasi, kumbaga, yung mga yes man, kumbaga yung mga okay, puro okay. Ano siya eh, okay, salamat dyan sa Yes. suggestion mo na yan, sa opinion mo na yan. Pero, paano ka mag-improve kung puro maayos na nakuha ng feedback? Parang Pero yung ginawa sa akin na yun, malaking tulong sa akin yun, man. mismo. Kasi, imbis na pumili ako ng daan, mas pinili kong gumawa ng bagong daan. Na, hindi. Dito na pumasok yung tinuturo ni Balakid na simplex. Yun nga, doon nga eh, ang pinaka-takeaway ko nga dun sa mga nabanggit mo ay yung pagiging simplex. Yes. Tulad ng sinabi mo na Pero gumawa ng pansarili na pwedeng pangmakamasa, pero ano ang simplex, pare? Ikaw magpaliwanag sa kanila. simplex and Dadaan ka muna sa... when it comes to sa pinaka ng simplex sa writing process, sa akin sa pagkakaintindi ko, hindi ka rin pwedeng makatawid ng simplex Nang basta. into simple ng basta-basta. Ako. Kailangan mo ng complex mind in the first Sasagad ka muna sa Sasagad complex. ka muna sa pinaka-komplikadong paraan ng pagsusulat, sa pinaka-komplikadong sitwasyon, sa pinaka-komplikadong inspirasyon. Yup. Bago mo doon bumating ka sa lugar na hinahanap mo na yung, kasi nakuha mo na yung pansarili mo eh. Yes. So ngayon hinahanap mo na magkaroon ng surface level kung tawagin. Yeah. Na kung saan makaka-relate pa rin yung tao na to, bagamat hindi yun yung mismong tinutukoy mo. Yun. So, isa sa pinaka perfect example tong Kumbaga, pwede mo siyang Napakaganda. i-digest kung as is. Idagdag ko lang na ang simplex ay ang, para sa akin ang Pinaka. simplex ang pinaka-complex. Aha. Kasi paano mo alam mo yun, tayong mga writer o sabihin natin rapper mula umpisa, saan ka nag-umpisa? Sa pinakamalalim, pinaka-rebellious na way ng pagsusulat. Yeah. Kumbaga mag-umpisa ka sa utak ko malawak maladagat. 'Di ba yun yung lagi, yun yung sinabi. Realidad. Oo, na parang ganto ganyan. Hanggang sa darating sa point na bumababaw na siya, naghabol na siya ng masa. Hanggang hindi. sa kumbaga kung if you know, tapos isa ka sa mga tribo na yun, makikita mo na paano niya alam mo yun, iba yung pakiramdam Bakit niya. sinasabi niya iba pero ang nararamdaman ko iba? Tapos yan na yan. hanggang sa ikaw na mismong Nagbibigay listener, ng kahulugan. bukod sa kahulugan na ipinapahatid, maraming kahulugan na pinapahatid ng manunulat, ay magbibigay ka ng sarili mong perspektibo Yan. upang magbigay ng iba pang mensahe mula doon. Yeah. Tulad nung ito sabi ko, isa sa top 1 na kanta ko talaga, Lanceta, Isang Araw. Yeah. Yun, binigyan ako yung word na tuldok nun. Aha. Kung paano mo nagamit yung word na tuldok doon na para Sobrang sa buong kanta, iba na yung, kumbaga naging malaking parte siya ng pagsusulat ko palalo eh. Aha. Ang ganda nung Isang Araw na yun, pero for another episode mo yun. Yup. Buong buong kanta ko sa first album, more on talaga siya. Kumbaga si Lanceta, kilala na sa malalim na sulat. Pero si Lanceta, magaling bang gumawa ng storya? Yun na yung pinaka-ano ko eh. Kumbaga, kung alam nila yung tracklist, Isang Araw is about addiction, Hati is about bipolar, Imahinasyon is about delusion, Sa Ilalim is about sumasa ilalim, siya kang under desire, masokista, martir, and ayan, panglima yan, is pagmamahal, trusting the unknown.
Then, isa sa pinakamakukulit na unconditional is yung pinakasimple, Kasal. Which is Oo featuring Adi. And Huling Sandali is about yung kay Alison Featuring Shaw. Alison Shaw, syempre. It's about ano siya, gustong gusto ko kasi yung naisip ko habang nasa bus na parang mapapahinto mo lang ang isang bag or yung oras kapag tuluyan siyang naging ginto. Kumbaga, bakit kapag yung golden moment mo, parang ang bagal? Ay, kaya siya Huling Sandali, kasi yung golden moment yung huling sandali. Okay. At sinusulit mo yun nang hindi ka na umaalis doon. So yun, Huling Sandali, then Dama, which is yung nagsimula yun sa Featuring Varia Boy, syempre. praise na ako lang ba? For another ano yun. So, Alaalak, which is Alaala na inano sa alak. And yung mga natitira kong 4, which is Uwian. Napaka-solid. Isa sa pinaka-solid sa album. Dadating sa Uwian. oras na lalabas na lang yan. So, yun, pare. Yun. Bago tapusin natin ang ano to. Muli maraming salamat, pare. Maraming salamat. Pero pare. bago yun, bigyan mo naman kami ng konting ano dyan. Marami kaming nag-aabang sa album na yan. Ang Faces. So ano, pasensya na kung ngayong taon ba? Ano bang inaasahan natin? Gusto ko siya may- Yung may Alaalak, taon. may music video na yun. At saka, Bigyan mo Imagination, kami. meron na. Kumbaga, Bigyan mo kami ng ano man. may na-discover kasi ako, Okay. which is 1:100. Ay, 1:10. Then, kung 10 tracks is 10:100. Parang ganun siya. So, gusto ko muna siyang tapusin ng kabuuan. And gusto ko perfecto siyang lalabas man. Okay. Gusto ko, wala akong pagsisisi pag lumabas siya. Kahit palaitin nila yun ng umabot ng ilang taon. But, pwede ko tang mapasaya kung ilalabas ko to. Pero kung ako hindi masaya, para saan pa? Yeah. Isa ka talaga sa mitikuloso. Kung Oh, kung hindi isa ka sa pinaka-mitikuloso maraming salamat. na manunulat na musikero na nakilala ko. Kasi kung may kasabihan na nothing is new under the sun, andito ako para magpatunay na hindi lahat. Hindi lahat. Napakaganda na. So yun, ito ang unang episode ng WP, Writing Process. WYG's WP. So yun, pare, maraming salamat sa Maraming mga salamat, tumangkilik at maraming salamat pare ko sa pag-breakdown nito. Maraming salamat. At marami ka pang kanta. At I hope Na- na dito ko i-breakdown lahat ng kanta ko sa iyo. Yun, bakit hindi? Marami pa akong katanungan at marami Okay. alam mo yun, marami akong tulad nung imaginasyon mo, shoutout sa kay Carm, syempre, sa nag-produce nun. And then, bago matapos to, shoutout sa mga kasama kong bumuo ng ano na, which is Cream Dream, aka Mon. Shoutout. Kahit na may hidwaan kami, maraming salamat kay Chet at saka kay Shoutout. Romy G na Shoutout. trumabaho nito. Yes. And Isa sa pinakamahusay dito. yeah, kumbaga andun sila sumuporta nung Music time na engineer ano. dito. So yun, pare, maraming salamat and YG para sa pagkakataon na ma-explain ko to. Kasi ayoko tong gawin sa sarili kong channel eh. Parang too much explaining to do. At maraming salamat din para sa pagbubukas ng ganitong klaseng segment para naman sa YouTube channel Yes. natin, syempre. At ngayon, looking forward ako para sa mga iba pang musikero. Mas maganda siguro kung gawin ko na to na kasama ko talaga mismo yung nagsusulat. Mas okay siya. Total nakakasalamuha ko naman na Maliban lang kung talagang imposible yung mga international. walang imposible. Okay. So yun nga. Shoutout din kaya sa producer ko, si Slick MF siya, syempre. Kasama ko yung nagde-dissect ng mga kanta mo man. Tapos yun nga yung sa imaginasyon, parang meron kaming na parang, tungkol sa Diyos yun! Yeah. Tungkol sa ano yun! Parang ganun eh. So, looking forward pa sa mga susunod na kanta mo na ilalatag natin dito. At ito ang WP ni Lanceta sa kantang mula sa album na Faces. God bless.